palaging pinapayos ng mga magulang sa mga anak. Maliban sa huwag mo nang kumerengking, huwag mag-drugs, ay ito, pagbutihin ang pag-aaral, hasain ang isipan, mag-imbak ng karunungan, palaguin ang pakikipagkapwa, matutong gumalang at alamin ang tamang asal sa lipunan. Dahil lahat ng mga katangian na nabanggit, yung mga yan ay hindi material, hindi nahahawakan, hindi kumukupas, hindi nabubulok, kaya walang hanggan. Ito ang mga tunay na kayamanan na hinding-hindi mananakaw ninuman. Hindi maaring manakaw kailanman. Bagaman pinasisinungalingan na yung kasabihang yan ng makabagong teknolohiya na kayang gayahin at nakawin ng ating mga pagkatao mula boses hanggang kaisipan. Sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, mga kapatid, ang dalagang si Joanna ay malalaman kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kilabot sa taong nais umangkin sa kanyang kasariwaan. Nakawin ang likas niyang kagandahan at kabataan. At ang taong ito ay gagawin yan sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa itim na kapangyarihan. Atin na pong simulan sa Sana Lord, at si Vincent Manrique po ang nagsulat ng kwentong ito. Sabay-sabay nating isigaw, sabay tingin kay Jenjen Morales. Nanakawin ko ang ganda mo. Sabi ko na nga ba si Mariel to? Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga magagandang mata na yan, ako, kilalang kilala ko niyan. Grabe! Napakaganda niya talaga. I mean, lalo siyang gumanda ngayon. Joanna, anak, ang aga-aga pa naririnig ko na sa kwarto ang boses mo. Sino ba yung tinitingnan mo sa magazine at masayang-masaya ka yata? Nay, ang aga niyo naman magising. Pero tamang-tama, nagluto na ako ng agahan natin. Sabay na tayong kumain. Pero bago yan, tingnan niyo po muna kung sino tong nasa magazine. Ay, sino ba yung magandang babae na rumarampa na yan? Kailan ka pa nahilig sa mga pagandahan? Napakamahiyain mo. Ni ayaw mo nga maging muse sa klase kahit sabi ko naman maganda ka. Hindi ko po priority ang magpakita sa madlang people, Nay. Alam niyo naman ang kagandahan ko. Sikretong malupit lang yun. Kaya mas maganda kung itago ko na lang. Nay, ang babae pong ito ay si Mariel, yung kasamahan ko dati sa bahay ampunan. Ah, siya na ba yan? Naalala ko nga yung bata pa lamang siya. Maganda na ang tindig niya. Mestiza pa. Sorry naman, Nay, at natapat ka pa sa isang tulad ko. Ako lang yung naampun mo. Pero kung si Mariel yung napili mo noon, ay, may anak ka ng isang supermodel. Naku! Nung mag-ampon ako ng bata noon, hindi ako namili. Ipinagdasal ko sa Diyos. Nabigyan niya ako ng isang batang napakabait. At ikaw nga ang ipinagkaloob niya sa akin. Nambola na naman ang nanay ko. Siyempre, mabait lang po ako kasi mabait rin kayo. Mana lang po ako sa'yo. Pero sayang, Nay, dapat hiniling nyo na rin na magandang bata ang pinagkaloob sa inyo. Bakit? Maganda ka, Joanna. At alam mo ba, bonus na lang ang itsura. Para kasi sa akin, mas importante pa rin ang kagandahan ng kalooban kaysa sa panlabas na kaanyuan. At ang kasariwaan naman ng itsura natin, mawawala rin yan kapag lipas ng panahon. Tama po kayo, Nay. At dahil dyan, maupo na po kayo at ako nang bahalang maghain para makakain na tayo. Anong masasabi mo? Sasamahan mo ba ako? Teka muna, Joanna.
sigurado ka bang siya nga yung Mariel na kababata mo? Kung pupuntahan ba natin siya sa event na sinasabi mo sa kabilang bayan, may kilala ka kaya niya? Sure ako na siya si Mariel na kababata ko, pero kung makikilala niya ako, hindi ako sure. Pero baka ewan. Malay natin, and one way to find out, puntahan natin siya. Bakit ba kailangan kasi na ako ang kasama mo? Oo, at mahilig ako sa magagandang babae, pero hindi ko naman pag-aaksayahan ng oras ng isang tao na hindi ako mapapansin. Ay nako, Marcus. Hindi naman to tungkol sa'yo, no? Nagpapasama lang ako sa'yo kasi alam mo namang paborito kang inaanak ni nanay. Pag ikaw ang kasama ko, papayagan ako noon. Kaya sige na. Please, ililibre kita ng ticket pati na lunch. Sige na. Libre yan ha. Sige, payag na ako. Mukhang nakaka-inlove naman ang ganda ng kaibigan mo. Parang gusto ko rin siyang makita ng personal. Sana lang makilala ka niya nang makausap din natin siya, no? Ayun! Salamat, Marcus. Ikaw na talagang pinakamabait na kinakapatid sa buong mundo. At pinakagwapo pa. Uy, Joanna, ano bang ginagawa natin dito sa masikip na lugar na to? Bakit hindi na lang tayo bumalik sa pila natin kanina? Bawal to, mapapagalitan tayo. Oo, alam ko. Pero teka lang naman. Nandito tayo sa gilid ng dressing room at alam mo ba kung sino yung nakita ko kanina? Si Mariel! Kung hindi ko siya lalapitan ngayon, baka wala na akong chance na lapitan siya mamaya. Ay, naku, bahala ka nga. Pag tayo napaalis ng 2 oras dito, lalo kang walang chance na makita at makausap ang kababata mo. At isa pa, imposible makita mo siya rito nang basta-basta na lang. Teka, si Mariel yung may kausap sa cellphone ha. Tama siya nga. Lapitan ko lang ha. Hoy, Joanna! Sandali! Saan pupunta? Bumalik ka rito! Mariel, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Wow! Napakaganda mo talaga lalo sa malapitan. Wait, I'll call you back, ha? Sino ka naman at anong ginagawa mo rito? If hindi mo lang alam, you're not allowed here. Mariel, pasensya na. Gusto lang kitang batiin ng personal. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako si Joanna. Hindi rin pinalitan ng umampon sa akin ang pangalan ko. Hindi mo na ba natatandaan ang mukhang to? Umampon? What are you saying? I mean... Miss, anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede rito. Sige na, Miss Mariel. Pumasok ka na sa dressing room mo. Pasensya na at may nakalusot na fan, ha? Mariel, ako si Joanna! Kaibigan at kalaro mo ako dati. Pangako natin sa isa't isa na magkikita tayo ulit, di ba? Hindi mo na ba yung naaalala? Miss, bawal ang ginagawa mo. Pag hindi ka tumigil, hindi ka na makakapanood ng event. Pare, sorry. Babalik na kami sa pila. Joanna, halika na. Ano ka ba? Pero si Mariel, hindi na niya ako nakikilala. Wala nang pero. Bumalik na tayo sa pila natin. Dali! Elena, okay ka lang ba? Hindi ko naman sumama ka pala rito. Hindi ba sabi ko sa'yo maghintay ka na lang sa akin? Maghintay? Hanggang kailan? Abakara, hindi porke bata na uli ang katawan mo ay pababayaan mo na ako. Alam mo namang sa uri ng pamumuhay na meron tayo kung gusto natin ng mahaba at walang kupas na kagandahan. Dapat ay nakalilipat na tayo ng bagong katawan bago sumapit ang isinumpang edad. Elena, una sa lahat, Mariel ang pangalan ko. Wala na si Kara. Alaala na lang siya ng kahapon. At ikaw, malapit mo nang lisanin ng katawang yan. Makakahanap din tayo ng tamang katawan para sa'yo. 1 buwan at kalahati na lang ang palugit ng katawang ito. Kung hindi ako makakalipat, tatanda na ako ng tuluyan sa katawang ito at mamamatay tulad ng mga normal na tao. Elena, baka nakakalimutan mo na hindi tayo mga normal na tao. Hanggat nasa atin ang itim na kapangyarihan, bago tumanda ang ating katawan, ay lilipat lang tayo ulit ng paulit-ulit sa katawan ng iba upang manatili tayong sariwa at maganda. Kailan nga yun? Napakahirap ng kalagayan ko sa matandang katawang ito. Kulubot na balat, masasakit na mga kasukasuan, at kung ano-anong karamdaman. Sawang-sawa na ako. Gusto ko nang maging bata ulit. 2 kabilugan ng buwan na lamang ang natitirang pag-asa ko. Huwag kang mag-alala, Elena. Malapit na malapit na.
Nakatagpo na ako ng mga katawan na siguradong maiibigan mo at ng iyong itim na kapangyarihan. Siguraduhin mo lang. Ayokong ma-reject ulit ako ng katawang kukunin natin at babalik na naman ako sa pangit na katawang ito. Magtiwala ka lang sa akin. Nasa ating mga kamay ang walang hanggang kabataan at kagandahan. Fashion show, Marcos. Ang ganda at ang galing ni Mariel. Aba, sino mag-aakala na magiging ramp model siya samantalang medyo tomboy siya ng mga bata pa kami? Hoy, Marcos, ano na? Natulala ka na riyan, hoy! Tinamaan yata ako sa ganda ng kaibigan mo, Joanna. Ibang klase. Mapangakit ang karisma niya. Sa dami ng babae sa fashion show, ibang-iba ang dating niya. Ay, nako, Marcos. Alam mo kung ano yan? Gutom. Gutom lang yan, kaya halika't kumain na tayo. Excuse me. Kayong kanina, di ba? Joanna pangalan mo? Oo pare, Joanna ang pangalan niya. At sinasabi ko sa'yo, hindi niya sinasadya na bigla na lang puntahan yung si Mariel, kaya wag na sana kayo magalit. Oo nga, isa pa. Magkaibigan kami ni Mariel noong mga bata pa kami. Hindi ako isang stalker, no? Well, hindi niya siguro ako naaalala sa ngayon, pero sigurado. Maaalala rin niya ako pag nagkausap kami ng matagal. Sorry sa inasal ko kanina. Ako si Jerry, assistant ng manager ni Miss Mariel. Wala namang nagagalit sa inyo. Sa katunayan nga ay pinapahanap kayo ni Miss Mariel. Gusto ko raw niya sanang makausap ulit, Miss Joanna. Ano? Totoo ba yan? Naku, Marcos, sabi ko sa'yo eh! Maaalala rin ako ni Mariel. Close na close talaga kasi kami dati kaya imposibleng makalimutan niya ako. Miss Mariel, nandito na ako. Kasama ko si Miss Joanna. Joanna, halika rito. Kamusta ka na? Pasensya ka na kanina, ha? Pagod kasi ako at wala pang masyadong tulog kaya alam mo na, medyo irritated ako at naging bratinela. Hindi ka naman siguro nagtatampo sa akin, no? Ay naku, hindi naman, Mariel. Naiintindihan kita. Alam ko na busy ka at bawal din naman kasi talagang magpunta rito sa dressing room nyo. Ako lang naman tong pasoy, kaya pasensya na rin, ha? Okay lang. Ano ka ba? Halika, maupo tayo sa sofa. Jerry, ikaw na muna bahala sa kasama ni Joanna, ha? Sorry, hindi ko siya mapapapasok dito sa dressing room kasi kasama ko yung manager ko. Mariel, siya ba yung sinasabi mo na kababata mo sa bahay ampunan? Yes, Elena. Siya si Joanna. Joanna, siya naman si Elena, manager ko. Siya yung pinakamahusay na manager sa lahat. Magandang gabi po, Miss Elena. Naku, hindi nyo na itatanong, naririnig ko ang pangalan ninyo. Sabi nga nila, kahit may edad na po kayo, ay talagang napakaganda nyo pa rin. Nakakatuwa ka naman, Joanna. Salamat. Dahil sa sinabi mong yan, alam ko nang magkakasundo tayong dalawa. Jerry, pwede mo muna kaming iwan. Sige po. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Babalikan ko lang din muna yung kasama ni Miss Joanna. Well, kahit sabihin pa nila na maganda pa rin ako, hindi na ako masyadong naniniwala. Kasi sinasabi ko sa inyong dalawa, Joanna at Mariel, ano ang tunay na kagandahan kung wala nang iyong kasariwaan, di ba? Ang tunay na kagandahan naman po hindi puro sa panlabas na anyo lamang. Yan ang madalas na sabihin ng nanay Loisa ko. At sa tingin ko naman, Miss Elena, may mabuti kayong kalooban. Kaya mas higit pa kayong nagiging maganda sa paningin ng marami. I like you, Joanna. You are young and smart. Alam mo, pwede kitang maging model. Ay, nakaka-enjoy talagang maging bata tulad ninyo ni Mariel. Hindi ba, Mariel? Yes, I strongly agree, Elena. Anyway, kumain na muna tayo habang nagkikwentuhan. Okay lang ba sa'yo, Joanna? Okay lang, Mariel. Gusto pa rin naman kitang makausap eh. Ang tagal nating hindi nagkita. Grabe, Nay.
Para ako nananaginip kagabi. Imagine, akala ko hindi na ako makikilala ni Mariel. Pero natatandaan niya lahat ng kagagahang ginawa namin nun sa ampunan. Opo, tama po, Ninang Luisa. Sobrang ganda po ni Mariel. Kahit nung ihatid niya kami rito ni Joanna kagabi at wala na siyang makeup, grabe, ang ganda pa rin niya. Napapatulala na nga ala ko kaya nakakahiya po. Sobrang saya niyong dalawa, ha? Sayang at natutulog na kasi ako nung dumating kayo kagabi. Nakilala ko sana itong si Mariel. Sige na, kumain pa kayo. Sige po, Ninang. Salamat dito sa masarap na almusal, ha. Ay, siya nga pala. Alam niyo po ba itong si Joanna kinukuha din pong model? Sira! Napakadaldal mo talaga. Mamaya niyan maniwala sa si nanay. Aray! Bakit mo naman ako inampas? Totoo naman di ba? Inaalo ka rin nung assistant manager ni Mariel. Ano nang ang pangalan nun? Si Sir Jerry. Oo, yung si Jerry. Alam mo ba, Ninang Luisa? Crush ni Joanna, lalaking yun. Ay naku Marcos, nakakaloka ka. Napaka-chismoso mo. Alam mo, hindi ako papatulan nung si Jerry. Tulad ng hindi ka sasagutin ni Mariel kahit anong gawin mo, no? Umuwi ka na nga. Ay, nako. Natatawa na lang ako sa inyong dalawa. Kumain na nga muna kayo. Tapos, Marcos, umuwi ka na nga pala sa inyo pagkatapos at baka hanapin ka na ng nanay mo. Bibilisan ko lang mag-snack tapos uuwi na rin ako. Grabe, sobrang nagutom kasi ako sa exam kaya deserve kong kumain ng marami. Ang dami mo naman pagkain. Hindi kaya tumaba ka niyan? Ha? Jerry? I mean, Sir Jerry pala. Bakit ka nandito? Hindi ko na malaya na nandyan ka pala. Ang totoo, hinahanap talaga kasi kita. Nakita kita rito kaya pumasok din ako. Pero ngayong nandito na ako, nagutom na rin ako kaya nag-order na rin ako ng makakain. Pwede ba akong makitable sa'yo? Table? Oo, syempre. Halika, mag-isa lang naman ako eh. Oh my God, swerte ko talaga. Para na kami nag-date ni Jerry nito. In fairness, ang pogi niya talaga. Sir Jerry, bakit mo naman ako hinahanap? Huwag nang Sir Jerry. Jerry na lang. Well, nandito ako para mag-scout ng talent at seryoso si Miss Elena. Gusto kanya maging model. Nakitaan kanya ng potensyal. Magaling siyang kumilatis ng mga talento. Kaya sana... Ako, model? Naku, ekis tayo riyan. Graduating student kasi ako. Mas priority ko ang pag-aaral para sa nanay ko. Ang pagtatapos ko sa eskwela ang magiging reward niya sa pag-aalaga sa akin kahit hindi niya ako kadugo. Naiintindihan ko. Tulad mo, ulila na rin ako. Si Miss Elena ang kumupkup sa akin nung wala na akong mapuntahan. At alam ko na... Gusto mong mapasaya at makabawi sa itinuturing mong ina. Kasi ganun din ako. Alam ko na mapapasaya ko si Miss Elena kapag napapayag kita. Kaya ito. Sorry hindi talaga eh. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Pag willing ka na, pwede naman kitang samahan kay Miss Mariel at kay Miss Elena. Ng hotel room ni Miss Elena. Ay, naku, hindi ako makapaniwala na napapayag ako ni Jerry na mag-go-see. Napakarupok ko talaga pagdating sa mga gwapo. Imagine, hindi ko nagawang tanggihan si Jerry. Oh, bakit namumutla ka, Joanna? Huwag kang kabahan. Narito naman si Mariel para alalayan ka. Nakakakaba lang talaga kasi, sir. Este Jerry. Kayang-kaya mo yan. Alam ko napapasa ka. Halika, pumasok na tayo. Joanna, halika, pumasok ka. Kumusta ka na? Inaalagaan mo bang mabuti ang sarili mo? Opo. Kayo po, kumusta, Miss Elena? Mabuti naman. Salamat at napapayag ka nitong si Jerry. Alam mo, gusto talaga kita gawing model. Tapos katulad nitong si Jerry at si Mariel, aalagaan din kita. Salamat, Miss Elena. Nasaan po si Mariel? Si Mariel, may pinuntahan lang na appointment pero susunduin na siya ni Jerry ngayon, hindi ba Jerry? Oo, Miss Elena. Sige, Joanna. Iwan muna kita sandali, Sige. Salamat, Jerry.
Halika, Joanna, maupo ka. Ito ang orange juice. Mag-chill ka lang muna at huwag kang kabahan. Maya-maya lang ay narito na si Mariel. Salamat, Miss Elena. Sarap ng orange juice, ha? Halos maubos ko ng laman itong baso. Kaya lang, bakit parang nahihilo ako at parang nagdidilim ang paningin ko? Mariel? Ano sinasabi mo? Paano hindi na tayo magkikita? At paano hindi mo na matutupad ang usapan natin dati? Ngayon pa ba na palagi na tayo ulit magkakasama? Hindi na tayo magkikita ulit, Joanna. Gumising ka sa katotohanan yan. Wala na ako sa mundong ito. Pakiusap, mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Mariel, anong sinasabi mo? Please, huwag ka umalis. Huwag mo ako iwanan. Mariel! Tingnan mo ako mabuti. Mariel, ano nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa mga balat mo? Bakit nangungulubot ka mukha mo? Bakit parang nakaagas? Mariel, ano nangyayari? Mo sa akin ang katawan mo! Samahan mo ako sa impyerno! Joanna! Anak! Gumising ka! Nananaginip ka, anak! Gising! Salamat at panaginip lang pala. Diyos ko, takot ako. Sa panaginip ko, nakita ko po si Mariel na naging si Miss Helena. Tinatali niya ako tapos binalatan niya ako ng buhay. Nakakaloka, ha? Pati dito sa hotel room mo, nakakarinig at nakakaramdam ako ng mga kaluluwang galit na galit dahil sa pang-aagaw mo ng katawan nila. I guess, kailangan mo na talagang lumipat sa mas batang katawan, Elena. Hindi magtatagal, magiging maganda na ulit ang pakiramdam ko. Dahil natagpuan ko na ang susunod na katawan na para sa akin. Kung ganoon, sigurado ka na pala kay Joanna. Oo, gusto ko siya. Maliban sa ilang peklat sa binti, wala naman akong ibang maipipintas. Ipaalis ko na lang ang mga peklat na yon. Nasuri ko na rin ang loob at labas ng kanyang katawan. Wala siyang anumang karamdaman. Hindi ba nagtaka si Joanna sa'yo? Hindi ba siya natakot? Baka sumabit tayo niyan. Siyempre hindi. Malinis akong trumabaho. Pinatulog ko siya nung makatulog siya. Saka ko siya kinuhanan ng sample ng buhok at tugo na kakailanganin natin sa ritual gamit ang black magic. Mabuti kung gano'n, Elena. Naipainom ko na sa kanyang mahiwagang langis na mag-uugnay sa aming dalawa bilang preparasyon sa aming pag-iisa. Kailangan ko lang maghintay ng tamang oras at siguruhing nakakainom siya ng mahiwagang langis araw-araw. Dadalhan mo siya ng produktong may mahiwagang langis. Masaya ako malaman na magiging bata ka muli tulad ko ngayon. At huwag mong aalalahanin ng mga taong nakapaligid kay Joanna. Kapag nakuha mo na ang katawan niya, walang makakahalata na ikaw na yun. Habang kaluluwa naman ni Joanna ay mapupunta na lamang sa mundo ng kawalan. Basta galingan mong pagpapanggap na ikaw talaga ang Mariel na kaibigan ni Joanna. Hanggat hindi pa natin na isasagawa ang ritual. Baka mamaya mapornada pa pag nahalata ka niya. Akong bahala, Elena. Pinaghihirapan ko nga paghalungkat ang memorya ni Mariel. Sa dami kasi ng mga babaeng nilipatan ko ang katawan, minsan nalilito na rin ako sa mga alaalang naiwan nila. Mariel, ito, kumain ka pa. Huwag ka mahihiya. Marcus, ano ka ba? Huwag kang maglagay ng mga pagkain sa plato ni Mariel. Hindi mo ba alam na strict ang diet ng mga model? Ganun ba? Naku, pasensya na, Mariel, ha. Na-excite lang talaga ako dahil narito ka. Hindi ako makapaniwala na kasama talaga ako sa niyaya mo ngayon.
Ito mga pagkain na to, ayos lang to. Promise. Sa katunayan nga, nag-crave talaga ako ng mag-carbs ngayon eh. Minsan lang naman ako lumabas kasama mga kaibigan ko, kaya talaga masaya din ako na nandito kayong dalawa. Oh, narinig mo, Joanna. Okay lang naman pala eh. Anyway, Joanna, masaya ako na gusto mo mag-try na maging model kasama ko. At least, madalas na tayo magkakasama ngayon. Oo, kung tingin mo pwede naman ako sa ganyan, bakit hindi? Maganda ka at matangkad. Malakas ang charisma. So, why not? Hala, sobra naman yata ang papuri mo, Mariel. Hindi kaya nakakahiya kay Miss Elena? Nung nakipagkita kasi ako sa kanya nung isang gabi, bago ka dumating, nakatulog pala ako, as in wala akong maalala sa mga nangyari. Nag-aalala lang ako na baka kasi... Don't worry about it. Napakabait ni Elena. Wala kang aalalahanin sa kanya. Teka, bakit hindi tayo mag-shopping bago ka umalis? Tara! Tara, Mariel. Sasamahan kita kahit saan ka pumunta. Talaga ba, Marcus? Huwag kang ganyan. Sige ka, baka maniwala ako. Sino kaya yung nag-doorbell? Wala naman ako inaasahang bisita. Kung sinanay naman yun at natapos agad sa pamimili niya, bakit kailangan pa niya mag-doorbell? Teka nga't matignan na lang kung sino yung nasa gate. Joanna! Help me! Ang dami kong dala, oh! Mariel, oh my God! Talaga nagpunta ka rito sa bahay namin. Sandali, bubuksan ko yung gate nang matulungan kita sa mga dala mo. Ano ba itong mga dala mo? Ang dami naman yata. Halika, pumasok tayo sa loob ng bahay at mainit dito. Oo, ang init nga. Nakakasira ng beauty. Anyway, ito mga fruits padala sa'yo ni Elena. At ito namang mga box na to, guess what? Mga pampaganda to. Pampaganda? Grabe, ang dami naman ito. Alam mo na, syempre for preparation, ang beauty at body, very important yan sa trabaho natin. So, ito mga to, Gluta with collagen, orange juice flavor na nakasachet na para hindi ka mahirapan. Be sure to drink this every day. Tapos itong mga pang skincare, cream, ganyan. Nakabaklas na damit si Mariel, lalo kung nakikita ang pagiging flawless niya. Pero teka, may sobrang laki siyang peklat sa likod ah. Nakaalis din pala ng science kahit ang malalaking peklat. Hoy, Joanna, nakikinig ka ba? Sabi ko, kailangan mong inumin yung mga collagen na to kahit once a day lang. Gets? Ano bang tinitignan mo sa likod ko? Wala naman. Sige, susundin ko yung sinabi mo. Huwag ka mag-alala, Mariel. Iinumin ko palagi yung collagen na beauty secret mo pala. Mariel, yung peklat mo pala sa likod, pinaalis mo? Peklat? Oo. Anong peklat pinagsasabi nitong si Joanna? Bakit wala naman ako maalalang peklat sa alaala ni Mariel? Ay, di bale. Magpapalusot na lang ako kesa naman magduda pa siya na hindi talaga ako Mariel na kaibigan niya. Yung peklat na nasa likod mo, yung sabi mo hindi mo ipapaalis dahil parang naaalala mo palagi ang sakripisyo ng nanay mo sa'yo nung sinasaktan kayo ng tatay mo noon. Oo. Kailangan kong ipaalis kahit ayoko. Alam mo na, dahil sa trabaho ko. Oo, tama. Ganun nga. Si Mariel yung may malaking peklat sa likod sa mga kasama ko sa bahay ampunan dati. Si Hilda nga pala yun. Pero bakit naman sumang-ayon sa akin si Mariel na may peklat siya? Pwede naman niyang sabihin na hindi siya yun eh. Ay, ang mabuti pa, sundin ko na nga lang ang beauty regimen na sinabi sa akin ni Mariel kanina. Bago ako matulog, kailangan kong uminom ng isang sachet nitong Gluta with collagen. Pasubukan nga. Joanna, wag. Pakiusap, wag. Teka, ano yun? Sino yung parang bumubulong sa akin? Ay, kinilabutan naman ako sa bulong na yun. Ay, nako.
Bakit ba nagiging matatakutin ako nitong mga nakaraang araw? Simula nang managinip ako ng masama tungkol kay Mariel at Miss Elena. Anyway, ito at titikman ko ng collagen na nakasashay. Ready to drink na pala to. Parang kalasa to ng orange juice na ipinainom sa akin ni Miss Elena. Okay, maglo-lotion muna ako. Tapos dito naman ako sa serum at cream na ibinigay nila. Makapunta nga muna sa harap ng salamin para makapaglagay na ako ng mga ito. Ayan, unti-unti ko na itong pinapahid sa mukha. Bango. At sabi ni Mariel, hindi lang basta nakakalambot ng pisngi. Nakakakinis pa at... Bakit nagmukha matanda ang itsura ko sa salamin? Bakit kalabot ang mukha ko at pati mga braso kong binte? Balat na ng matanda! Joanna! Ano nangyayari, anak? Narinig kitang sumisigaw kaya pumasok na ako agad dito sa kwarto mo. Okay ka lang ba? Hindi ko po alam kung ano nangyari. Ginamit ko lang po yung mga pampaganda na binigay ni Mariel. Pero tingnan niyo yung itsura ko. Kalabot na yung mga balat ko. Mukha na ako matanda. Bakit ko na? Joanna, minahon ka, anak. Hindi ka naman kalabot. Hindi rin matanda ang itsura mo. Wala namang kakaiba sa'yo. Natatakot ako na. Ay, nako. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka, ha? Itong mga nakaraang araw napapansin kong madalas kang bangungutin. Ngayon naman kung ano-ano nakikita mo habang gising ka. Ano ba talagang problema? Ano ba yan? Feeling ko masyado akong madaling mapagod nitong mga nakaraang araw. Nahihirapan din ako matulog. Laki na ng eyebags ko. May model bang ganito? Baka hindi pa ako nagsisimula, sisantihin agad ako. Miss, ikaw ba si Joanna? Pwede ba kita makausap kahit sandali lang? Pasensya na hindi ko kilala ang taong hinahanap ko. Excuse me. Sorry miss. Hindi na sana ako nagtanong. Alam kong ikaw si Joanna. Please, pwede ka bang makausap? Seryosong bagay ito. Hindi kita kilala, sir. Please, bitiwan mo ang braso ko. Kung hindi, tatawagin ko ang gwardiya ng school namin. Bitiwan mo ako! Pasensya ka na, Joanna. Gusto lang kitang balaan sa mga pwedeng mangyari. Ako si Paolo. Ex-boyfriend ako ni Mariel. Please, makinig ka sa akin. Pasensya na. Ayoko makipag-usap. Joanna, hindi si Mariel ang babaeng yon. Kinuha ng babaeng yon ang katawan at memorya ni Mariel. Maniwala ka sa akin. Demonyo ang gumagamit sa katawan niya. Demonyo yon! Joanna, maniwala ka sa akin. Hindi talaga si Mariel ang babaeng yon. Bigla na lang siyang nagbago. Yung nag-ampun sa kanya, si Miss Cara. Bigla na lang siyang nawalang parang bula. Teka lang, hindi talaga kita naiintindihan. Hindi ba parang napaka-imposible naman ang sinasabi mo? Anong demonyo? Saka ngayon lang kami ulit nakita ni Mariel. Bakit at papaano mo ako nakilala? Sinusubaybayan mo ba si Mariel, ha? Stalker ka ba niya? Stalker? Hindi niya ako stalker. Ex-boyfriend niya ako. At alam mo ba kung bakit kita nakilala? Dahil alam ko na ikaw naman ang susunod nilang bibiktimahin. Patutunayan ko sa iyo na tama ang mga sinasabi ko. Please, sumama ka sa akin. Ano bang sinasabi mo? Nasisiraan ka na yata ng bait. Hindi ako sasama sa'yo. Bitiwan mo ako. Ano ba? Bitiwan mo ako! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo si Joanna. Bitiwan mo siya! Cherry, tulungan mo ako! Babalikan kita, Joanna. Kailangan tulungan mo ako maibalik si Mariel sa dati niyang sarili. Joanna, ano nangyari? Sino bang lalaking yun? Ewan ko, Paolo raw ang pangalan niya at ex-boyfriend siya ni Mariel. Ay, baka stalker lang. Alam mo naman, marami mga stalker dyan sa tabi-tabi. Yun nga rin ang nasa isip ko baka ka ako nagtitrip lang. Kaya salamat talaga at dumating ka, ha. Kung hindi, baka kung ano nang ginawa nun sa akin. Madalas ka bang ginugulo nun? Hindi, ngayon ko lang siya nakilala.
Nagugulahan lang ako sa sinabi niya. Hindi raw si Mariel na kilala niya ang nasa katawan ni Mariel ngayon. Sabi niya, isa raw yung demonyo. At sinabi niya na si Miss Cara daw na nag-ampon kay Mariel ang gumawa nun sa kaibigan ko. May idea ka ba sa ganitong pangyayari? Wala. Ang totoo, ilang taon ko palang nakilala si Mariel. 2 taon pa lang halos. Si Miss Cara ang kakilala ko. Kaibigan kasi yon ni Miss Elena. Bale, 2 taon pa lamang din ako nagtatrabaho kay Miss Elena bilang assistant niya. Ganun ba? Hayaan mo na. Baka malakas lang mag-trip ang lalaking yun. Hindi rin naman kapanipaniwala mga sinabi niya. Lalo na yung sa part na may demonyo. Sa akin. Bakit hindi maalis sa isip ko ang mga nangyayari kay Joanna ngayon? Bakit palaisipan sa akin ang mga sinabi raw ng Paolo na yun kanina? Jerry, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko o ano? Nakikinig ako, Miss Elena. Sa katunayan ay ibabalita ko nga na napuntahan ko ng pamilya nung isang model natin na aksidente last week. Tinanggap naman nila ang kabayaran at nangako na hindi na magsasampa ng reklamo. Ay, mabuti naman. Sino rin ba ang maniniwala sa babaeng yon na nakakita siya ng halimaw o demonyo sa kwarto ni Mariel? Kaya siya nahulog sa hagdan. Katangahan lamang yon. Sige na, Jerry, tatawagan na lamang kita pag may ipagagawa ako. Sige na. May kailangan ka pa ba? Ayaw mo kasing kumilos. Miss Elena, curious lang ako kung nasa na ngayon si Miss Cara. Naiisip ko lang na halos 2 taon ko na rin siyang hindi nakikita. Samantalang dati, madalas kayo magkasama. Hindi ba't sinabi ko na nasa abroad siya? Hindi po. Ang sabi niyo dati, nasa probinsya siya at nagpapagamot. Ano man ang sinabi ko, yun na yun! At Jerry, akala ko ba malinaw sa'yo na hindi ka makikialam sa mga ginagawa ko o sinasabi ko? At tigilan mong katatanong dahil naiirita ako. Pinili kita dahil alam ko na iba ka at mapagkakatiwalaan ka. Huwag mong iparamdam sa akin na nagkamali ako. Pasensya na, Miss Elena. Kung hindi dahil sa akin, wala kang mararating, Jerry. Yan ang palagi mong tatandaan. Maliwanag ba? Opo, Miss Elena. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko nakakalimutan ang mga bagay na yan. Jerry, pumasok ka. Buti nakapunta ka. Oo, salamat sa imbitasyon. Bali ako na rin ang representative ni na Miss Elena at Mariel. Narito nga palang mga regalo nila para sa mother mo. Happy birthday sa kanya. Pasensya na raw at medyo busy sila. Ang dami naman ito. Salamat sa inyo, ha? Halika, kumain ka muna. Pabalik na rin si nanay. Nasa simbahan pa kasi kasama ang mga kaibigan niya. Halika na rito, lover boy! Kumain tayo ng kumain habang wala pang mga bisita. Nandito ka pala, Marcos. Mukhang nakakarami ka na. Ganun talaga pag gutom. Aba, may tumatawag sa akin. Sandali nga at sasagutin ko lang ha. Hello? Sino to? Hello, Marcus? Si Mariel to. Huwag ka maingay na akong kausap mo ha. Naku, Mariel. Buti at napatawag ka. Alam mo ba na matagal ko nang hinihintay ang tawag mo? Mahirap pala na ikaw lang kumuha ng number ko, ano? Dapat kinuha ko rin ang number mo eh. Hayaan mo na. Ito nga, tinawagan na kita dahil bigla kitang na-miss. Pwede mo ba akong puntahan? Isasend ko yung address sa'yo ngayon. Oo. At miss na rin kita. Sige ha. Bye-bye. See you. Joanna! Aalis muna ako. Hoy, Marcos! Teka, saan ka pupunta? Kumakain ka pa! Hoy! Salamat naman, Marcus, at nakapunta ka. Siyempre, basta para sa'yo, Mariel. Nanginginig pa. Teka, bakit nga pala nandito tayo sa bodegang to? Bodega ng beauty products niyo baka mo to? Teka Mariel, bakit bigla mo ako niyakap? Di ka na ba makapagpigil? Oo, hindi na
talaga. Kaya halika rito, Marcus. Yakapin mo ako at halikan. Ang hot mo kasi. Ang dali kong mag-init. Karen, Mariel, napaka-hot mo. Ang sarap mong halikan. Ang lambot ng labi mo at napakabango mo. Sandali. Bakit naguhubad ka rito? Ayaw mo ba sa hotel na lang tayo? Okay na dito para may thrill. Halikan mo pa ako, Marcus. Aray, teka, bakit mo ba ako kinakagat? Grabe ka naman. Ayan o, tumutulo na ang dugo sa labi ko. Mariel, ano nangyayari sa'yo? Bakit nanginginig ang katawan mo? Ano yung nangyayari sa balat mo? Parang naagnas at tinutubuan ka naman kung ano-ano ugat sa katawan mo. Marcos, gusto ko ang lasa ng dugo mo. Ibigay mo sa akin ang bawat patak nito, pati na ang buhay mo, para mapanatili ko ang kagandahang ito. Demonyo! 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 Ay, nakakalungkot talaga nangyari kay Marcos. Hindi ko akalain na sasapitin niya ang kapahamakang iyon, Joanna. Napakabait na batang inaanak kong yun. Oo nga po, Nay. Kung alam ko lang na mapapahamak pala siya, sana pinigilan ko siyang umalis o hindi kaya ipinilit kong alamin kung saan siya pupunta. Hindi na sana umabot ang 2 araw bago siya nakita. Anak, wala kang kasalanan doon. Hindi natin alam ang mangyayari nung araw na yun. Sabi ng nanay niya natagpuan siyang patay sa isang abandonadong lugar. Laslas ang tiyan at halos maubusan ng dugo. Kawawa naman si Marcos, Nay. Kawawa naman siya. Walang pusong gumawanan sa kanya. Hindi yun gawa ng tao, Nay. Hindi! Mariel, hindi ako natutuwa sa ginawa mo. Bakit sa dami ng taong paglalaruan ay yung kaibigan pa ni Joanna? Baka malagay ako niyan sa alanganin, baka sumabit tayo. Chill ka lang, Elena. Hindi na makapagsasalita ang isang taong patay. Pero alam mo, ang sarap ng dugo niya. Pakiramdam ko lalo ako naging bata. Tingnan mo ang balat ko. Tama na! Sinabi ko na sa'yo, kaya ng itim na kapangyarihan na panatilihin ang ganda at kabataan natin. Hindi na natin kailangan uminom ng dugo ng tao. Lumang pamamaraan na yon. Ilang tao pa bang kailangan makakita sa pagiging demonyo mo? Huwag ka magalit sa akin, Elena. Sige ka, baka lalo ka magmukhang gurang. Hindi ka ba natutuwa? Na-dispatch ako ng isang taong malapit kay Joanna. Sa susunod, yung nanay naman niya para wala ng problema. Sino yan? Jerry! Lumabas ka rito! Naaamoy kita kaya hindi ka na makakapagkaila. Sorry, hindi ko naman sinasadyang marinig ang pag-uusap niyong dalawa At talagang sinusubukan mong pasensya ko, Jerry. Okay lang sa akin kung si Jerry ang nakarinig sa usapan natin. Nagtitiwala ka sa kanya. Alam ko na hindi niya tayo ipapahamak. Sino naman po ako para ipahamak ang mga taong nagpapakain sa akin? Ano bang nangyayari sa akin? 3 araw na nakaraan simula nung marinig kong usapan ni na Mariel at Miss Elena. Pero tuwing naaalala kong usapan nilang pagpatay na tila ba normal lang, talagang nanginginig ang mga tuhod ko sa takot. Ay, grabe. Sino ba mag-aakala na 2 demonyo pala ang palagi kong kasama?
Hindi ko alam kung paano ko naitago ang takot at pangambang nararamdaman ko nung gabing yon. Patawarin ako ng Diyos dahil sa mga pagtulong ko sa kanila. Ay, hindi na ako papayag na may mabiktima pa sila. Kaya kailangan ko ng umaksyon ngayon bago pa mahuli ang lahat. Bakit kaya wala nagbubukas ng gate dito kina Joanna? Wala kaya sila? Jerry, anong ginagawa mo sa gate namin? Sorry, galing kami ni Nanay sa burol ni Marcos eh. Hindi ko nadala yung cellphone ko. Nay, si Jerry po. Magandang gabi po, Aling Luisa. Pwede ko bang isama si Joanna sandali? Pangako, ibabalik ko siya ng maayos. May kailangan lang kaming kausaping tao. Sige. Hindi na ba kayo papasok muna para makakain? Hindi na po, salamat. Babalik kami agad. Halika na, Joanna. Ha? Teka, saan ba tayo pupunta, Jerry? Jerry, ano bang ibig sabihin nito? Bakit nandito tayo sa bahay ni Paulo? Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa mga sinasabi niya tungkol kay Mariel. Oo, naniniwala ako. At alam ko na totoo yun. Gusto kong sabihin sa iyo mga nalalaman ko pero wala akong chance. Pakiramdam ko ay laging nakabantay sa akin sina Mariel at Miss Elena. Ngayon lang ako nakawala sa paningin nila dahil wala sila rito. Ano bang ibig mong sabihin, Jerry? Bakit ka babantayan ni na Miss Elena at Mariel? Tinatakot mo naman ako eh. Hindi kita tinatakot. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko sasabihin sa iyo sa paraang maniniwala ka. Kaya nga, niyaya kita rito kina Paulo para masabi niya sa iyong lahat, pati na ang mga ebidensyang nakuha niya. Nakipagkita talaga ako sa kanya para makipagtulungan, para matapos ng lahat ng ito. Salamat naman, Joanna, narito ka. Noon ko pa gustong ipakita sa iyo mga ebidensya ko na magpapatunay na hindi na si Mariel ang Mariel na kilala mo ngayon. Tingnan niyo to. Sino bang dalawang babaeng yan sa picture? Mukhang matagal ng larawan na yan ha, black and white pa eh. Ito ang magkapatid na Tinang at Kurang. Kuha ang larawang yan noong 1848. Kung susumahin, lagpas 100 taong gulang na sila ngayon, pero nandito pa rin sila. Wala nang kanilang katawan pero nabubuhay pa rin ang kanilang isipan at masamang adhikain. Ano? Pero paano nangyari yun? Itim na kapangyarihan, Joanna. Yun ang ginagamit nila. Tuwing sasapit ang ika-60 taon nila, nagkakaroon sila ng dobleng kapangyarihan para lumipat sa katawan na mas maganda at mas batang katawan. Palipat-lipat lamang sila ng katawan. Wala silang kamatayan. Tama ang sinabi ni Jerry. Etong ebidensya. Ang magkapatid na Tinang at Kurang ay nag-aalaga ng mga batang babae, sina Helen at Margaret. Bago sumapit ang 60th birthday ng magkapatid na Tinang at Kurang, nawala silang parang bula. Ano? Ganon din na nangyari kina Helen at Margaret. Noong bago sila mag 60th birthday, nawala sila. Pero ang mga kasama nila sa buhay na sina Miss Elena at Miss Cara, hindi man lang sila hinahanap. Teka, ang ibig mo bang sabihin si Miss Karen na nag-alaga kay Mariel, nawala rin bago siya mag 60th birthday? Oo. Nung nawala si Miss Cara na nag-alaga kay Mariel ng mahabang panahon, nag-iba na rin ang Mariel na kakilala ko. Naroon ang mga alaala niya pero iba na ang gusto niya sa buhay. At si Elena, malapit na siya mag 60 years old. Joanna, ikaw ang napili niya. Ang katawan mo ang balak niyang kunin. Kaya kailangan mo mag-ingat. Demonyo sina Miss Elena at Mariel. Kung hindi sila mapipigilan, paulit-ulit lang ang gagawin nila gamit ang itim nilang kapangyarihan. Paano yan? Anong gagawin ko? May plano na kami ni Paulo. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Salamat, Mariel, sa pagbisita mo. Ang bait mo talaga dahil kahit busy ka dinalaw mo pa ako dito sa bahay. Siyempre naman. Magkaibigan tayo, di ba? Basta alam ko na magaling ka na sa sakit mo, ayos na ako. Hindi ko na kailangan mag-alala. Salamat ulit Teka, sure ka ba na may susundo sa'yo rito? Pumasok muna kaya tayo. Saka ka na lang lumabas kapag nariyan ang sundo mo at... Teka,
Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa amin? Aray! Ay nako, Jerry. Ano ka ba? Wala sa usapan natin na pati ako ay kasama sa kikidnapin nyo. Saan mo ba kinuwi ang kinasabot mong tao? Bakit sumabit tayo dyan, ha? Hindi, akong bahala. Walang sabit to. Sabi ko nga, magtiwala kayo sa akin. Isinama ka lang naman sa kidnapping para mas kapani-paniwala. Okay, sige. Nasaan si Joanna? Ipasok niyo na agad siya sa loob ng bodega. Sa rooftop po siya dalhin kung saan namin gagawin ng ritual. Magmadali ka. Malapit na lumabas ang full moon. Sige, walang problema. Ako nang bahala. Si Miss Elena, ayos lang ba siya? Naghahanda na siya para sa ritual. Kailangang madaliin ang lahat dahil sumusuko na ang katawang lupa niya bilang si Elena. Sige na, Jerry. Huwag ka na maraming tanong. Kapag nadala mo na si Joanna sa Italse, pwede ka na rin umalis. Sige. Masusunod ang kagustuhan mo, Miss Mariel. Ano mo pinaplano mo, Jerry? Huwag kang magkakamaling hudasin ako at kayang-kaya kong wasakin ang walang kwenta mong buhay. Kumpleto ng lahat ng preparasyon ko. Kailangan na nating isagawa ang ritual ngayon. Magsimula na tayo. Malapit ang paglabas ng full moon. Si Joanna, siya na ba ang babae nakahiga sa gitna ng ritual altar? Siya na nga yan. Hihiga na rin ako sa tabi niya para sa paglilipat ng aming diwa. Sisimulan ko ng pagbanggit ng mga dasal habang hinahayaan nating nakatakip ng itim na tela ang buong katawan ni Joanna. Sa oras na lumutang ang kanyang katawan, alam mo nang gagawin mo, Mariel. Akong bahala, Elena. Ilang saglit na lamang imapapasayo ng muli ang kabataan at kagandahang nauuko lamang sa'yo. Sisindihan ko na mga kandila. Hindi na ako makapaghintay. Kasabay ng paglabas ng liwanag ng buwan sa kalangitan ay ang pagsabog ng kasamaan sa lupa. Tumatawag ako sa makapangyarihang nilalang na gumawa ng buhay na walang hanggan. Nawa ay dinggin mo ang aking kahilingan. Biyayaan mo ko ng itim na kapangyarihan. Mabubuhay magpakailanman. Ipagkaloob mo sa akin ang kabataan na inaasam. Mabubuhay magpakailanman. Ipagkaloob mo sa akin ang kabataang inaasam. Elena, ano nangyayari? Bakit walang nangyayari? Hindi ko nararamdaman ang presensya ng mga makapangyarihang nilalang na tinatawag mo. Hindi! Ano? Pero bakit? Dahil palpak ang ritual nyo! Palpak! Sino ka? Mariel, anong ibig sabihin nito? Bakit lalaking nakahiga sa altar? Hindi ko alam. Bakit narito ka, Paolo? Bakit? Nasaan si Joanna? Nasaan siya? Ako bang hinahanap mo? Narito lang ako sa isang sulok at hinihintay kayong magkamali. Katapusan nyo na! Tapos na ang paglabas ng kabilugan ng buwan. Hindi nyo na muli pa magagawa ang ritual sa oras na ito. Anong sinasabi nyo? Planado yung lahat ng ito! Mga walang giya kayo! Teka, ano nangyayari sa akin? Ang katawan ko napakainit at parang sasabog! Mariel, tulungan mo ako! Elena, anong nangyayari? Dahil kaya ito sa maling materyales. Lalaki ang nagpanggap na si Joanna. Kaya nagagalit sa atin ang nagbigay ng kapangyarihang itim, Elena. Nagagalit siya! Nalulusaw ang katawan ko! Anong nangyayari? Ayoko mamatay! Ayoko! Diyos ko! Si Miss Elena! Nalusaw ang katawan niya, naging purong bula siya at halos damit na itim na lamang niyang natira. Mariel!
Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos! Hindi mo pa napapalaya ang kaluluwa ng totoong Mariel! Ang akala mo ba, Paolo, ay mapapatay mo ako sa pagbaril? Pwes, nagkakamali ka! Kung gusto niyo akong pagbayarin, habulin niyo ako! Habulin niyo ako sa impyerno! Habulin natin si Mariel! Diyos ko, tatalon si Mariel sa rooftop. Mariel, wag! Tumalo na siya! Tumalo na siya! Demonyo talagang babaeng yun. Tingnan niyo kung paano siya tumalon sa napakataas na gusaling ito. Tapos ay bigla na lamang siyang nawala sa hangin. Nawala na siya. Nawala siya nang hindi ko man lang naipaghihiganti ang totoong Mariel na hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan kung paano naging bula na lamang ang katawan ni Miss Elena matapos na hindi magtagumpay ang ritual na isinagawa niya. Parang imposible pero totoong nangyari, Joanna. Nasaksihan natin yan. Dahil sa kasamaan niya, nagbayad siya ng mahal. Oo, tama ka, Jerry. Nakakaawa naman si Paolo. Sa kabila ng sakripisyo niyo at mabuting pagpaplano kung paano sirain ang ritual, hindi natin natulungan ang totoong Mariel. Ay, hindi talaga matatapos ang kasamaan. Matagal pa naman bago magsagawang muli ng ritual si Mariel. Hindi pa naman siya tatanda agad. Sana man lang, bago dumating ang panahong yon, mapigilan din siya. Gaya ng pagpigil natin kay Miss Elena. Sana nga, Jenny. At salamat sa inyo ni Paolo. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, baka narito man ang katawan ko hindi na ako yon. Salamat din sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Salamat talaga. Klase yung production nyo Ang gagaling ng mga modelong rumarampa. Parang kailan lang. Muntik na akong magkaroon ng pagkakataong rumampa sa entablado kasama ni Mariel. Wala pa rin tayong balita kay Mariel. Pero ganun pa man, pwede ka pa rin maging fashion model kung gusto mo. Matutulungan kita dyan. Naku, hindi na. Pakiramdam ko hindi naman talaga ako para sa ganyan. Hindi naman ako kagandahan kaya baka hindi nila ako magustuhan sa production nyo. Kung hindi ka nila magugustuhan, ako gustong-gusto kita, Joanna. Maganda ka. Maniwala ka sa akin. At alam mo kung ano pa ang mas maganda sa'yo? Ang ugali mo. Kaya tingin ko, kahit tumanda ka pa at mga lubot ang balat, mananatili ka pa rin maganda para sa akin. Asus, ikaw talaga. O siya, sige na. Alam mo kung anong nararamdaman mo? Gutom. Gutom lang yan. Kaya halika na, Jerry. Kumain na tayo bago ka pa maduling dito. No?